Mga kapuso, bukas po ipagdiriwang ang World Teachers Day at sa San Pedro, Laguna, isang kahanga-hangang guro ang aming pong nakilala na sa kabila po ng kawalan ng paningin ay nagpamalas ng katangi-tanging galing sa pagtuturo. Balita hatid ni Lala Roque. Ang grade 6 students na ito nakatutok ng husto kay Teacher Tina. Si Teacher Tina naman, kahit di nakatingin, kabisado ang galaw at boses ng kanyang mga estudyante. The word is communicate. Yun nga lang, di niya kilala sa mukha ang mga tinuturuan niya. Legally blind kasi siya, walang nakikita. 2003 nang bigla raw mawala ng paningin si Teacher Tina habang nagtuturo. Genetic daw ito o namamana ayon sa sumuring doktor. Kaya ang mga nasa paligid, naaaninag lang niya. Ang hirap kasi nung dati, di ba, sighted ka, hindi ka limited. Sa una, nangapa siya sa pagtuturo. Pero sa tulong ng braille o alpabeto at numerong para sa mga di nakakakita at pwedeng kapain, unti-unting bumalik ang kumpiyansa niya sa pagtuturo. Nagpagawa ako sa kanila name tag. Tapos sa name tag, kailangan mo naka-braille. Isinet up ko na sila, halimbawa dito, 5-5 kasi sa bawat table eh. So, pagharap ko sa kanila, every morning, minimemorize ko lahat pangalan nila. Kung sino nakaupo dito, dapat, Almonte, Alcantara, guys. So, minimemorize ko yan daily until maabot ko yung last. 3 sections yun. Ilang buwan ko yung pinagtyagaan. Tinutulungan naman siya ng mga magulang at estudyante na isalin sa braille ang kanyang visual aids. Hindi naman po nakaka-apekto. Kasi po, ganun rin naman po yung pagtuturo niya sa amin. Mas kampante pa ako na dahil po yung mga lessons po na hindi ko nakukuha, sa kanya ko po tinatanong. Bukod sa mga regular na klase, nagtuturo rin si Teacher Tina sa mga estudyanteng may kapansanan. Kasi nararanasan mo yun, nararanasan nila. Kahit naman natapos na ako, nagtuturo na ako, nararanasan mo yung mababangga ka, mararanasan mo yung pagtatawanan ka. Kwento ni Teacher Tina, mas personal daw ang diskarte niya sa pagtuturo sa SPED classes. Sa visually impaired, more on audio ka eh. More on ikaw magsasalita. Dapat may real objects ka na gamit. Napakalaking bagay kasi natulong sa akin si teacher. Simulat sa pool doon pa lang. Kaya ko nalaman yung case ng anak ko nang dahil din sa kanya. So, malaking tulong sa akin yon kasi parang nabigyan ng chance na hindi lahat ng mga eye impaired ay yung parang yung iba, diba, nandyan na lang sila. Sila, at least alam mong may future sila. Maraming salamat po kay teacher kasi may natutunan rin po ako. Dahil ikalawang tahanan ng kabataan ng paaralan, ang mga gurong gaya ni Teacher Tina ang nagsisilbing gabay. Isang dakilang misyong hindi mabubura ng kahit anong kapansanan. Kailangan mong mapagtagumpayan, diba? Yung limitations mo. Thank you, Teacher Tina! Lala Roque, GMA News.